Pangulong Duterte kukunin ni Marcos sa ICC. Aba, ano to? Ano tong klaseng balita ito? Anong klaseng kagaguhan ito na may plano or parang pinagpaplanuhan na dukutin or kunin si Pangulong Duterte sa Netherlands? At saan naman kaya dadalhin? Panoorin ho natin dito yan sa ating tapusin nyo po itong ating video, mga kababayan. So parang good news and bad news ito, ha? Ay naku mga kababayan, mukhang hindi ho tayo papayag sa balitang ito na parang etong si Marcos Jr. ay hindi mananagot sa mga nangyaring kabulastugan ngayong taon. Kahit daw matapos ang termino niya, parang hindi daw siya mananagot. Bakit kaya? At ito yung paglaglag ni pagkabisto ni Chis Escudero, ating pag-uusapan. Sumasabit. Oo, kasi talagang alam nyo, medyo talagang kinakabahan ako dito kay Chis Escudero dahil hindi talaga natin maituturing na 100% na ito ay magiging patas sa mangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito pa nga ang pinakamasaklap doon ay parang nadudulas na. Parang nahahalata na ho sila. Nahahalata na ho sila sa mga kanilang pananalita na talagang parang sila ay nagpapakontrol na. So, aasa pa rin tayo na maging patas yung impeachment ng Senado kay Pangulong Inday Sara Duterte, future president. Ang future president ng bansang Pilipinas. So dito kasi nga marami, at ito yung update po sa kalagayan po ni Pangulong Duterte. Yan po yung mga pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, ito tayo ay mabilisan lang ho na reaction ho dito. Yan ho. Kung makikita nyo po ay kasama po si attorney Martin Delgara. O Delgra pala. Sorry, Delgara tuloy ako. Oo, ito pag-usapan ho natin at pakinggan ho natin itong latest update kay Pangulong Duterte. So panoorin po natin. Magandang araw mga kapartner, at sa kasalukuyan nandito tayo ngayon sa The Hague, Netherlands, at kasama natin si Attorney Delgra, ang attorney po ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May kunti lang tayong katanungan, attorney. Bakit nandito kayo ngayon sa The Hague, Netherlands? Unang-una, ano po yung purpose? Okay, pero bago ko sagutin yung tanong mo, Anton, gusto ko lang sabihin to. Nung umupo si dating Pangulong Duterte at kinuha niya akong chairman ng LTFRB, sa totoo lang, nanginginig ako pag may media na mag-i-interview sa akin. But the first media outlet na I decided to take the interview was SNMI. Wow, thank you sir. Sa studio nyo sa Makati. Pumunta ako doon at nagpa-interview ako doon. Because I know that SMNI ay malaking bagay at malaking papel ng ginawa para maging presidente si dating Pangulong Duterte. So malaking bagay po yan. So doon po sa tanong nyo kung bakit nandito ako, it's both personal and then at the same time to show support, no? Why is it personal? Kasi po nung palakpakan muna tayo kay Attorney Delgra sa kanyang sinabi mapatungkol sa SMNI. Hindi kasi talaga naman obvious kaya laging tinatanggal ng channel ng SMNI, kaya laging ginugurgor, kinakasuhan ng Banateros Brothers, no? At laging pinag-iinitan ng mga social media platform ng SMNI dahil nga sa SMNI ka lang talaga makakapanood ng tunay na pagbabalita na walang halong kakupalan.
Di katulad na ibang mainstream media ngayon, pag tinignan mo sila at pinanood, parang may tigwa 1,000 pesos sa bunganga at sa kanilang sa bunganga, sa mata at sa kanilang tenga. O parang meron dito, meron diyan. So lahat tikom ang bibig. Puro lang against sa mga Duterte. Hindi katulad sa SMNI, mapa-against sa Duterte, mapa-good news kay Marcos, against kay Marcos, good news kay Duterte ay binabalita po ng SMNI. Kaya palakpakan po natin. Okay, tuloy. Kasagsagan nung March 11 incident dun sa loob ng Villamor Air Base. Meron na kaming kutob at nakikita na namin yung plano na hindi na siya makakalabas ng Villamor Air Base except ilalagay siya sa aeroplano at ililipad palabas. At nung hapon na yon, kasi umabot ng hapon, I had a chance to talk to him. Sabi ko, Mayor, mukhang hindi ako makakasabay sa iyo kasi wala akong passport. Sa totoo lang, yung pumunta ako doon at nakapasok naman ako sa Villamor, galing ako doon sa court hearing, kaya nakabarong ako. Hindi po dahil kay Mayor. Wait lang yung pwesto nila Attorney Delgra, tsaka itong nakalimutan ko yung reporter ng SMNI, puro parang tagong-tago talaga, no? Oo. Parang talagang tinakbuhan nyo yung mga bias na mainstream media dyan, Oo. I had a court hearing earlier at so we did not expect that it would happen that way, no? As it happened. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit, pero we did not expect that it happened that way. Biglaan lang. So, and then at the same time, as I made mention earlier, is that to show support to not only to him but to the family, and then at the same time, mas nag-alala ako nung nalaman ko yung nangyari kay ES Bingbong Villaldea, kaya minarapat din na bisitahin ko siya. Kaya nung nakita niya ako dito, sabi niya, makita tayo. So mahaba yung kwento namin, hindi pa nga tapos kahit na ang dami niyang kinwento. yes. Attorney, may posibilidad ba na makabisita at makausap ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center? I hope I would be able to visit him because before coming here, I already made an application for a visit. Pero hindi pa tungkol sa kaso niya rito. I'd like to make that clear. Patungkol doon sa mga pending issues doon sa Pilipinas. Particularly yung the fact that he's running for mayor sa Davao. Ako rin yung election lawyer ng PDP. I head the legal team doon sa Duterte Senatorial Nangingay naman nung nagpipicture, buisit. Hindi nagpipicture na yon. Campaign. And then at the same time, yung mga bagay-bagay na kailangan i-address, legal concerns patungkol sa kanyang kandidatura. Okay, so attorney, may iba tayo. Ano po ang masasabi mo sapagkat simula nung March 11 nandito na kami at simula dinalo si Tatay Digong dyan sa ICC Detention Center. Lahat po ng mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang mundo pumunta dito sa tapat ng ICC Detention Center upang magbigay ng suporta sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. So ano pong masasabi mo sa mga supporters ng Tatay Digong? Alam mo, nakakabusog puso yung mga ginagawa nila at pagpapakita ng hindi lang pagpapakita ng suporta at pagpapakita ng pagmamahal ng isang tao, ng isang presidente. Tanda na nga siya ngayon. Who made a lot of difference in the lives of people in the Philippines. At yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas, lalong-lalo na. Kaya nga siguro, to no surprise to everyone, especially Daming marites sa gilid, nakakainis. Hoy, pag may nag-i-interview dyan, mag-usog-usog naman tayong konti. Hayaan muna natin sila, pagbigyan natin sila makapag-uusap mong maayos. Although naririnig din naman yung boses, kaso mas maganda kasing makinig ng walang masyadong ingay. Ang daming ingay, mga parang
kumakain ng chichirya, yung mga nagchichismisan. Hindi ko na may inaaway po yung mga supporters dyan kasi baka mamaya ibang mainstream media din yung maingay dyan. Baka tinatarantado yung video ng SMNI. So sa susunod medyo maging maging tayo, professional ha. Pinoys who are working abroad na talagang pagdating sa suporta at pagpapakita ng suporta, more than 90% of the Filipinos working abroad really love him. Hindi lang doon sa pamumuno niya, kung hindi yung talagang makita mo sa tao, sa pagkatao ni Mayor Rudy na pagmamahal niya sa Pinoy. One of the reasons why he ran for this, run for president, is to address the problem of illegal drugs. So nga pala may sabihin lang ako, yung pagtakbo po ni Pangulong Duterte sa Davao ay tuloy po yun ha. Wala pong baka may mga mabasa kayo na hindi po tuloy, yun po ay fake news. Wala pong hindi po dahilan ang pagdala ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte dyan sa Netherlands para ma-stop po ang pagtakbo niya bilang mayor sa Davao. So kayong tiga Davao dyan, wag po kayong magpapaniwala sa mga chismis, sa mga fake news ng ibang mainstream media at ng ibang mga anti-Duterte na hindi tatakbo si Pangulong Duterte. Kasi may nakita ko nung nakaraan, parang pinapakalat nila dun sa Davao na stop na nga daw. At mukhang hindi na daw tatakbo si Pangulong Duterte sa Davao sa pagiging mayor. Wag ho kayong maniwala ho dun ha. Oo, ako yung nagpaalala lamang. And he did it in a manner that is legal, legitimate. No? There might be to some people excesses, no? But the policy itself is valid and legal. Nasa batas yan lahat. It's an open book to everyone who wants to look into the strategy, the policy that we should put in place to address the menace of illegal drugs. That said, ang hindi lang maintindihan at makikita ng lalong-lalo sa mga kritiko niya ay yung mas malaking characterization ng tao in the person of Mayor Rudy, na yung mga bata na may cancer, yung mga babae na inabuso, yung mga asawa na hindi binigyan ng suporta ng asawa o ng bana, at lalong-lalo na sa progress ng Davao at ng Pilipinas. Hindi, pero attorney, lang po yun. Iilan lang na mga tao ang hindi na appreciate yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ilang tao lang po yun, attorney. Oo. Siguro sa 100% na sumusuporta kay Pangulong Duterte, siguro half, sa 1% kalahati lang hunon ang hindi naniniwala or hindi appreciated yung ginawa ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. No, hinino ko lang in everything that he does, it's not about him. It's really about lahat, no exception. It's really about making the lives of Filipinos here and abroad safer and comfortable. Maalala ko yung isang kwento na when there were already talks about him running for presidency, at alam natin na suntok sa buwan yun, lalong-lalo na sa mga taga-Davao. Hindi, alam nyo kaya ako sobrang pinapaniwalaan yan sila Medeldea, etong si Delgra. Alam nyo bakit? Mas kabiliban ho natin yung mga taong sumusuporta pa rin hanggang ngayon kay Pangulong Duterte kahit na sobrang napakadelikado na ho. Katulad na lang po niyan ni Pastor Apollo Sikibuloy na ngayon alam naman na natin kung anong ginawa sa kanya at ginawa sa kayo JC. Hindi ho natin dapat kamuhian yun, kundi dapat mas kabiliban pa natin dahil hindi ho biro yung ganun na alam mo naman na makukulong ka, alam mo naman na pag-iinitan ka
Alam mo naman ba baka buhay mo ang kapalit sa pagsuporta mo sa mga Duterte pero tuloy ka pa rin. Hindi naman po sa pag-aangat ng bangko namin ng mga Banateros Brothers pero isa din po yan. Hindi naman din ho namin hinihiling na kabiliban nyo kami ng Banateros Brothers. Kahit yun na lang po. Etong mga taong to, yan sila, yung mga sumusuporta, yung mga Duterte senatorial candidate na 10, yan. Katulad na lang yan nila Senator Bongo, Senator Bato, yan sila Attorney Jimmy Bondo, Attorney Lambino, lahat to yan. Ikabiliban ho natin dahil hindi ho biro ang kanilang hindi ho biro, sama ko na kami, hindi ho biro ang tinatahak na landas ho namin. Maaring bukas sa Makalawa, ako damputin o ipatumba dahil pumapanig ako sa mga Duterte. Bukas sa Makalawa, pwede kaming ipakulong dahil pumapanig kami sa mga Duterte. Kaya sobra ho nating mahalin at sobra ho nating tanggapin yung mga taong hanggang ngayon sa oras ng kagipitan ay nandyan pa rin para suportahan ang mga Duterte. At lalong-lalo na rin po ang SMNI News na kahit tinanggalan na ho sila ng prangkisa, kahit na ipinakulong ang kanilang pastor na si Pastor Apollo Siki Boloy sa salang hindi niya namang ginawa, na kahit binaboy ang kanilang simbahan na pinaka-brutal na krimen na magagawa mo sa kasaysayan ng bansa mo sa Pilipinas ay ginawa. Yan ang dapat nating kabiliban. At itong mga tao na to, sila Attorney Delgra, sila Meldea. Kasi yung mga yan, alam mo kung iisipin nyo, napakahirap ng sitwasyon. Kung kami, oo, ginigipit kami, paano pa din kaya sila? Sobrang hirap ng sitwasyon talaga, promise, na kumampi sa mga Duterte. Pero ni minsan hindi ho kami nag-isip na parang susuko na kami or parang natatakot kami, never. Dahil alam naman din namin na lahat ng ginagawa namin na yung sukli nito ay para sa ikakaayos ng bansang Pilipinas. Medyo naging seryoso lang ho ako dun ha. Alam nyo naman, palagi tayo nagbibiro, pero doon sa parte na naging seryoso po ako dahil yun po ang katotohanan. Kaya mga kababayan, lahat po ng taong sumusuporta, nagmamahal, kayang ipaglaban hanggang kamatayan ng mga Duterte, suportahan natin sila, tanggapin natin sila dahil yung mga taong yan, isama nyo na rin ho kami dahil kahit ako po, kaya kong itaya ang buhay ko para sa pagsuporta sa hadikain ng mga Duterte para sa bansa natin. No? Kaya sana wag ho kayong magsawa talaga na suportahan yung mga taong yan. Kaya at ako'y lubos din na nagpapasalamat. So tuloy nagdadrama na tayo. Masyado na tayo madrama. Support. Alam mo kung bakit? Ang tawag nila doon sa PDP, yun yung partido na sinakyan niya at para manalo at nanalo nga. Ang tawag doon sa partido ng PDP dati, Volkswagen Party. Alam mo kung bakit? Kakasya lang yung membro ng PDP sa isang sasakyan ng Volkswagen. Before Volkswagen daw, ang tawag nila doon, Tricycle Party. Kakasya lang sa isang tricycle yung membro ng PDP. No? Yung tumakbo siya. Ang ibig ko sabihin, talagang maliit na maliit yung partido. Pangalawa, wala pong pera. No? If you're going to mount a national campaign, especially no less than running for the president, you need money, you need logistics. At wala pong makinarya si Mayor Rudy at the time. Okay? Pangatlo, which is actually a bias, a cultural bias. No? Wala pa pong presidente nang galing sa Mindanao or before him. At pwede ko nang dagdagan din pang-apat, wala pa pong mayor na sa pagiging mayor, direkta naging presidente. Meron na pong mga naging presidente na mayor, kagaya ni Mayor
herap, pero dumaan muna sa pagkasenador. No? And then after that, no, lumipas na yung administrasyon niya, and in a few occasions where we would be with him in small groups, he would always say this to us. And he say it with all humility, but with a sense of mystery. Di alam nyo, nung panahon may naalala ko dito sa sinasabi ni Attorney Delgra. Kung natatandaan ko kasi noon na talagang pinush ng taong bayan, lalong-lalo na ng Mindanao, na tumakbong Pangulo si Pangulong Duterte. So alam nyo, nung panahon na nakausap namin ng Banateros Brothers si Pangulong Duterte, isa rin to sa isa din po ito sa naikwento niya sa amin na nung panahon na tumakbo siyang mayor, wala talaga, hindi niya kasing yayaman yung mga katunggali niya noon, hindi niya kasing sikat. Ay, yung pagiging sikat, oo, nandun yung kay Pangulong Duterte. Yung tipong sikat ba na sikat sa larangan ng politiko or sikat sa mga politika, kapwa politiko, ganun. Hindi ganun si Pangulong Duterte. Pero talagang ang kinaganda dan ay talagang hindi pera ang naging problema para manalo ka bilang presidente, kundi yung suporta at boto sa iyo ng taong bayan na talagang yun ang ibinigay ng bawat Pilipino kay Pangulong Duterte. Na sana nga ay gawin natin ulit sa darating na senatorial candidate na 2020. Pasensya na kung inano ko, naghihinihil ko kasi ang anghang nung luya. O nagluluya po kasi yung kulay putik na iniinom ko, luya po yun. No? So ganun. Sana gawin natin ulit yun, yung pagkakaisa na yun. Nung panahon na pinapatakbo natin si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, sana gawin natin yan sa 10 Duterte. Yung pagsuporta, pagboto, gawin natin dahil yan na lang talaga. Dito kasi sa video to mukhang i-stop ko na kasi medyo doon nyo na lang panoorin sa kasi nga medyo ako ay natatouch ng gusto sa mga pahayag ni Attorney Delga. Pero dito tayo sa usapin na parang hindi daw kakasuhan or mukhang hindi daw mananagot si Pangulong Marcos dito sa issue ng PhilHealth. So panoorin natin. Dante, ano ang paliwanag ng respondent tungkol dyan? Kasi di ba merong tinatawag na presidential immunity from suit o hindi po pwedeng basta na lamang kakasuhan ang isang nakaupong presidente ng bansa. Magandang tanghali, Ella. May nakuha tayong impormasyon na mayroon ng sagot itong hindi naman direkta ang Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ini-invoke nga nila na ang presidente ay immune from suit o hindi ito makakasuhan habang siya ay nakaupo pa sa pwesto. Wow! Sana all. Bago matapos ang oral argument sa mga petisyon kaugnay na paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, hiningi ni Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares sa Korte Suprema na dapat manatiling kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kaso. Si Colmenares ay isa sa petitioner sa petisyon ng Bayan Muna. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang musyon ni Solicitor General Bernardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit o hindi ito pwedeng kasuhan. Pero paliwanag ni Colmenares, may kapangyarihan ang Supreme Court na ito ay i-modify o paguhin. Binanggit ni Colmenares na sa ilalim ng 1973 Constitution ay nakalagay ang immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent ang pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang emergency ay personal. Ito ay isang short circuit o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang prosesong legal.
Imposition din anya sa co-equal branch ng gobyerno o ng kongreso ang hakbang ng presidente. Alam nyo, ako, hindi ako naniniwala. Dapat na makasuhan si Marcos sa lahat ng kabulastugan niya na ginawa dito sa Pilipinas. Pero kung makakasuhan man si Marcos sa panahon niya ngayon na nakaupo siya, medyo hindi ko ata papaniwalaan. Hindi, parang siguro kung mangyari man na makasuhan siya, okay. May kaso siya sa Supreme Court, pero yung pagbigay, hindi niya nga nire-respeto ang kaso natin dito sa batas. Ang batas natin dito sa Pilipinas, hindi niya nire-respeto. O bakit ko nasabi? O bakit niya binigay si Pangulong Duterte dun? Hindi niya na lang dito pinalitis sa bansa niya. Diba? So ngayon, alam ko hindi talaga malabong makasuhan yan ngayon. This is an imposition by the President not only to short-circuit a legislative process but an imposition on a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Binigyang Minares, hindi totoong mahaharas o maiistorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anyang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. Anak ng teteng talagang ganun mangyari yan. Hindi talaga mahaharas, hindi makakasuhan, hindi problema yan hawak niya lahat ngayon. Ano ba naman yan? Hawak niya ngayon wala talaga. Ano pa bang aasahan natin? Ano pa bang So ito yung karugtong nun. Ito ba yan? Uy. Ito. Ito pakinggan nyo to. The 1970 Constitution provided expressly that the President is immune from suit. The 1987 Constitution dropped that provision. Hiniling ng grupong Bayan Muna sa Korte Suprema na dapat kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kanilang inihaing petisyon. Kaugnay ito sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Paliwanag ni Attorney Nery Colmenares, may kapangyarihan ng Supreme Court na i-modify o baguhin ang Presidential Immunity Doctrine na hindi pwedeng kasuhan ang isang Pangulo habang nakaupo sa pwesto. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang mosyon ni Solicitor General Minardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit ito. Sabi ni Colmenares, sa ilalim ng 1973 Constitution, binanggit na immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Therefore, Your Honor, it's a jurisprudential rather than a constitutional issue now. Hindi, ito totoo naman to. Kaso nga lang, malabo talaga. Una-una, hawak ni Marcos lahat yung mga yan. Malabong maano siya dyan, no? Within the powers of this court to modify if warranted. Binigyang din ni Colmenares, hindi totoong mahaharas o maiistorbo o apektado ang trabaho ng Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Yan ang tanong, nagtatrabaho ba? Yun yung tanong doon, nagtatrabaho ba? May ginagawa ba? May build project ba? Wala naman hindi, baka yung pagkukulong sa kwarto. Sabi nila. Baka yun yung tinatawag na hindi may istorbo. Kung sa pagtatrabaho bilang presidente, o ginagampanan niya yung pagiging presidente niya, parang ang labo nun. Parang wala naman akong nakikitang ganun. Napakarami anya ng magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. Wait lang. Alam mo, Solicitor General, alam nyo, OSG Guevara, kung di ako nagkakamali, Tito, alis ka na dyan. Ang hirap hong ipagtanggol yan. Masisira pa pangalan nyo dyan. Ang ganda-ganda ho, kaya nga po kayo, alam nyo ito si Solgen Guevara, si Pangulong Duterte po ang nagtalaga dyan, no? Kasi alam nyo magaling talaga yan. Talagang magaling yan. Kaso nga lang, sabi nga namin palagi, kung ang pinagtatanggol mo ay talagang gumagawa ng pagkakamali, ang hirap talaga, promise. Sobrang hirap. Katulad niyan, ito nga, parang lumalabas dito na parang pinupush nila si Guevara na ipagtanggol
or depensahan si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos mapatungkol dito sa issue ng PhilHealth. Kaso kahit anong depensa mo, obvious na nga na meron nga talagang nangyaring kababalagan doon. Papahingan natin. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Tanong naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi ba mahahaluan ng politika ang kaso kung isasama bilang respondent ang Pangulo? Is there a political motive for wanting that the President be named as a respondent? Well, Your Honor, not a political motive, Your Honor, but the fact that we're asking that we void this act and he be pleaded. Tanginang yan. Ewan ko sa inyo, mga kupal kayo. Dito na nga lang tayo, mas good news to that. Ba't ko ba na-reactionan yun? Eto na, ito yung balita na bring him home, PRRD, or nalalapit na pagbabalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Panoorin natin. Sa gitna ng panawagan ng mayorya na ibalik na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay muling iginiit ng isang dating palace official na posibleng may iba pang paraan para maibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Kung ano ito, alamin sa report ni Carlo de la Peña. Pasok! Sorry, Carlo. Po sa inyo, walang kapangyarihan ng ICC. Pag gusto ng gobyernong ibalik si Duterte, maibabalik yan. Sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na posible raw maibalik ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang illegal na pagkadetine sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos niyang maikumpara ang nangyari sa ginawa ng Italian government sa ICC matapos makitaan ng irregularidad ang pag-aresto sa isang Libyan general dahil sa umano'y kaso nitong murder, torture and rape sa mga detainees sa Libya. Kaya ang ginawa nila, the Italian government demanded the return sa ICC. Sabi nila, mali yung proseso ng pagdala namin sa inyo. Irregular yung pag-aaresto. Hindi nasunod. Kaya kukunin namin dyan. So anong ginawa nila? Nagpunta sila ron, dalang Italian plane. So gobyerno, ginawa nila, walang magawa ICC. Sabi nila, ang ICC, sabi niya, hindi siya langit. Kami, Italian government, may sarili kaming sobereintiya. Kami ang masusunod. Dahil sinuko namin ang mali, kukunin namin. Binalik sa kanila. So ibig sabihin talaga, ito po mga kaibigan, ang ibig sabihin dito ni Attorney Sal Panelo ay may kapangyarihan at kayang-kayang gawin ng Administrasyong Marcos na maibalik agad-agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kung yan ay gugustuhin ni Pangulong Marcos Jr. Kaso, alam naman natin kung bakit dinala nga doon ngani si Pangulong Duterte dahil sa kagustuhan nga din ni Marcos Jr. So ngayon, anong iisipin natin? Ang isipin natin at ang gawin natin is kalimpagin, kumbinsihin itong Administrasyong Marcos na ibalik nila si Pangulong Duterte. Kasi ito, aliwanag ho dito sa sinabi ni Attorney Sal Panelo na kayang-kayang ibalik ng administrasyon pag ginusto nila. Pag ginusto nilang kunin si Pangulong Duterte doon sa ICC, pag inutusan nila ang ICC na ibalik nyo na yan dito sa amin, wala hong magagawa ang ICC. Pero ang tanong, gagawin ba ng Administrasyong Marcos yan? Kasi unang-una ho, kaya ho nila dinala dyan si Pangulong Duterte, unang-una may plano din sila. May plano sila na etong si Vice President Sara Duterte, alam nila na susunod May plano sila na wag nang pauwiin si Vice President Sara Duterte sa Pilipinas. Pangalawang plano nila, maialis si Pangulong Duterte sa pangangampanya ng 10 Duterte senatorial candidate dahil alam nila kapag nandun si Pangulong Duterte, talagang dinudumog ng mga tao. At pangatlo,
Kaya gusto nilang madala doon si Pangulong Duterte sa ICC is para makabawi. Alam naman natin naasar na si Marcos Jr. dito kay Pangulong Duterte. Itanggi man niya ng paulit-ulit pero yun po ay totoo. Ngayon, ang gagawin natin is kumbinsihin natin etong administrasyon na ibalik nyo rito. May kapangyarihan naman pala kayong kunin dun Anytime pwede nyo naman palang kunin si Pangulong Duterte doon kung gusto nyo. Kaso kung ayaw nyo talaga at kung kayo talaga ang may gusto na dalhin doon, bagay, sa totoo naman yung private jet na ginamit pa na sinakay, kung saan sinakay si Pangulong Duterte, gobyerno pa or si Marcos pa ata ang nagbayad nun. Sila pa ata ang gumastos nun. Ata. Oo. No? So, sa madaling salita, lahat ng mga pinagsasabi ng mga kupal, lalo na yung 5 idiot, no? Kung may 3 idiot na movie, may pumalit na po, may part 2. Eto, bago, 5 idiot. Yung nakaraan, nandun sila sa Senate hearing. Nandun sila nung nakaraan sa Senate hearing. Oo. So, kahit anong paliwanag nila na kesyo, ICC may gusto, Interpol may gusto, kalokohan po. Sila po talaga ang may gustong ibigay si Pangulong Duterte sa Interpol or doon sa ICC. Ngayon, sasabihin nila na, katulad ng sinabi ni Remulla. Sabi ni Remulla, matandang Remulla. Sabi niya wala na, finish na yun, doon na yun. Hindi. Kung gugustuhin na maibalik nyo, kung gugustuhin nyo na kunin si Pangulong Duterte sa ICC, kayang-kaya nyong gawin, mga tanga. Liwanag dito Tanging nakikita lang na dahilan ng dating palace officials kung bakit hindi pa kayang maibalik ang dating Pangulo sa bansa ay politika. Kung ayaw, may dahilan. Politika. Tama. Ayaw mong pabalikin yan dahil gusto mong manatili sa kapangyarihan. Yun lang yun. Samantala pagdating naman sa posibilidad na mabibigyan ng temporary release si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tiwala si Panelo sa Korte Suprema na may magagawa ito sa pagpapauwi sa dating Pangulo. Tiwala ako sa kanila na ang remedyo ng petition for writ of habeas corpus ay meron silang jurisdiction, hindi mo academic, at maaari silang gumawa ng paraan upang utusan, compel ang gobyernong gumawa ng paglabag sa batas na ituwid nila ang kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng pagkuha muli kay Presidente Duterte dito balik sa Pilipinas. At may tiwala din po ako dyan sa hukuman na yan kung sila ay matapat sa kanilang mga sinumpahan na yung Rome Statute na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan ng lumitis sa isang dayuhan, ay susundin nila yung remedyo ng interim release na pag merong nilabag ang karapatan ng isang akusado, ay bibigyan nila ng pansamantalang paglaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ang napakalinaw nun, no? Napakalinaw nun. Alam nyo, baka sabihin nyo hindi, Jay, kasi sabihin ng mga putang ng mga basher din. DJ, kasi syempre ano pa masasabi ni Atty. Sal Panelo? Kakampihan ni Duterte, hindi siya ganun. Yun talaga ang tunay talaga na dapat mangyari. Na kung ang administrasyon ang pumayag, nanggaling naman na sa bunganga nila na dalhin doon sa ICC, suko sa ICC si Pangulong Duterte, walang iba na pwedeng magbalik dito agad-agad kundi ang administrasyong Marcos lang din. Di alam nyo talaga ito pwede nilang gawin yan para alam mo na mind conditioning, mind conditioning, mind condition, mamanipulate na naman nila yung kaisipan ng mga Pilipino. Pagtapos ng eleksyon, o baka hindi pa, baka ang gawin nila dyan para may umugong na naman na balita, baka bigla nilang kunin doon si Pangulong Duterte, dalhin dito sa Pilipinas at palabasin nila na napakabait nila. Napakabait po namin.
Opo, kinuha nga po namin doon si Pangulong Duterte kasi talagang hindi po nararapat na doon litisin si Pangulong Duterte. Pwedeng mangyari yan. Alam naman natin ng strategy ng mga hirap magmura. Alam naman natin yung strategy ng mga ng mga yudiponggol. Oo, syempre mahilig mang mind condition nyo. So, ang mangyayari, gusto nila na pala, baka nga malamang sa malamang Kaya diba, puro sila sabi na, hindi, ICC kung ano, hindi, Interpol. Wala pong inalaman ng ang administrasyon doon. Baka nga palabasin nila dyan pag kinuha nila si Pangulong Duterte tapos ibinalik sa Pilipinas. Palabasin nila na sila pa yung dapat pasalamatan na dapat pasalamatan ng mga Pilipino. Hindi totoo yan. Pwede nilang gawin yan. Pero kung talagang desidido na etong si Marcos Jr. na alalahanin nyo hindi naman po ako nananalangin pero ako po nangangamba dahil maedad na po si Pangulong Duterte. Alam nyo na ibig ko sabihin. Pero kapag yun, yung nasa isip kong to, kung yun ang kagustuhan na mangyari ni Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte, napaka bad moves po noon. Promise, sobrang hindi ikakatuwa ni Marcos Jr. ang magiging resulta kapag sa oras na nangyari yun. Sa totoo lang talaga. Grabe, no? Kung kayo talaga ay tinatawag na malawak ang pag-iisip nyo, mahuhuli nyo ang taktika ng mga kupal na to. Ako, huling-huli ko na Oo, wala nang kawala sa akin na parang sobrang na ako, sobrang alerto na ako, sobrang kabisado ko na yung galawan nila. Diba? Oo, kasi minsan ang ginagawa nila, paawa effect dito, paawa effect niya para mapagtakpan yung ito. Malamang sa malamang Para hindi natin alam Kasi kada may mga big, kasi may mga siguro may iniiwasan pa talaga May iniiwasan pa ang administrasyong Marcos na may ilabas ni Pangulong Duterte. Baka etong bycam pa lang to ay nasa 5% pa lang. Baka may mas grabe pa po dyan. Kaya talagang pinatrabaho na nila si Pangulong Duterte. No? So yun, mga banateros, mga kabiyahe, yung kay Cheese ba? Hinahanap nyo yung kay Cheese? Hiyaan nyo na yung kay Cheese? Tututusin, parang ayoko nang panoorin yung kay Cheese. Sige nga, panoorin nga natin. Sige, ito. Mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Mga Pilipino daw ang nagsampa ng kaso sa ICC. Okay. Sige. Sabi na ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito. Yun na nga Hindi nga ni kinasuhan si Pangulong Duterte nga dito sa Pilipinas nga kasi nga para madala nila doon sa INC nga sorry. ICC. INC tuloy. No? Ayun nga ang plano. Tingnan nyo na lang. Senator Chis Escudero, alam ko matalino ka, huwag kang maging tanga-tangahan. Tingnan nyo na lang yung ginawa nila kay Pastor. Wrong move nila yun kasi kinasuhan nila dito sa Pilipinas. Binuhay nila yung kaso dito sa Pilipinas ni Pastor. Kung hindi nila binuhay yung kaso dito, kung hindi nila sinampahan ng mga kasinungalingang kaso si Pastor, andun na rin si Pastor ngayon sa ICC. Tanga. Sorry. No? To si Cheese, tali-talino mo At pinasa natin sa dayuhan. Dahil nga walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Teves, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito. Kasi may pending na kaso dito. Kaso nga, ay puta yun.
Ang tagal nang ang hinaantay ni Pangulong Duterte na magkakaso dito sa Pilipinas. Kaso ayaw niyong kasuhan. Ayaw nilang makasuhan dito. Kasi nga kapag may kaso dito, hindi madadala sa ICC. Ganun na, Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. So, wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas kaugnay sa isyu at bagay na ito. At sang-ayon sa batas din na umihiro sa atin, na sinight din naman sa hearing, pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay ng crimes against humanity ng mga individual. Yan ay... Okay. Mayamanin. Ay, nako. Kaya totoo yung ang daming mga taong matatalino na nagiging tanga. Maraming mga pulis na kinakahangaan noon na kinakamuhian ngayon. Maraming attorney na hindi isinasa batas ang dapat na batas at dapat na batas na matutunan ng bawat Pilipino. Ganon kalupit ngayon. Buhay nga naman. Ganon talaga. Kaya ewan ko na lang, pag hindi nyo pa binoto ang 10 Duterte senatorial candidate, tayo na, magkanya-kanya na tayo. Pag yan talaga pinalagpas nyo pa, ewan ko na lang. So, kumuha kayo ng bato, lagyan nyo ng bubog sa dulo, tas palo nyo sa mukha nyo. Ayun mga Banateros, mga kabiyaya, nung makukomento nyo po sa mga napag-usapan at na-reaction na natin video, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakislamay na rin po ang ating join button. Super thanks dyan. At mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad o FW sa mga panig ng mundo, sa ating mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusuporta. Sa Banateros Brothers SMNI at syempre kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa ating mahal na presidente na si Presidente Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.